Yudo kaya kung bumuo ng tiyuhin niya tungkol dito. At ang duwende ay nagpatuloy sa pagtatanong kay Wang. Sumagot ang Reaper na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Dahil wala siyang alaala. Pagkatapos ay lumalabas siya sa isang petsa kasama si Sonny. At humihingi ng paumanhin sa kanya dahil wala siyang business card. Isang bagay na hiniling niya sa kanya. Sa panahon ng kanilang pinakamagandang date. Habang nasa date sila, nagsusulat ng scroll ang duwende. Sa scroll, isinulat niya ang pangalan ng mahaba. Habang ito ay nangyayari, nasasaktan ng mga ani. Kaya nagpasya siyang mag-udyok ng maaraw sa isang trance. And tells her to forget nagkita sila ngayong gabi. Maya-maya ay nakipagkita ang duwende sa babaeng nakapula. Na ilang beses naming nakita. In reality ang babaeng ito ay Diyos. She tells Kim Shin na kailangan na niyang mamatay. Or else malapit nang mamatay ang babae. Siya ay isang espesyal na kaso. Ibig sabihin ay hindi siya dapat ipanganak. Kung hindi mamatay si Kim Shin. Pagkatapos ay ang batang babae ay kailangang mamatay. Ilang insidente ang mangyayari sa kanyang paligid. Pagtaas ng intensity at dalas. Hanggang sa mamatay siya. Sabay-sabay. Tanong ni Jun sa isa. Kung ano talaga ang mangyayari. Kung bubunutin niya ang espada sa katawan ng kanyang nobyo. Kaya ibinunyag ng mga ani ang katotohanan. Sinabi niya sa kanya na siya ay mamamatay. Ipinaliwanag ng dalaga na hindi niya kayang patayin ang kanyang kasintahan. Ngunit ang mga bagay dito ay medyo mas komplikado kaysa doon. Gusto kasi ng duwende. Mamatay para makalaya. Nagpasya siyang makakuha ng trabaho sa ibang lungsod. Malayo kay Kim Shin. Ngunit malapit nang pumasok. Aksidente ang nangyayari. Habang isinasara niya ang tindahang pinagtatrabahuan niya, parang hinahabol siya ng universe. Sa pangunahing oras. Sinabi ni Wang sa duwende yan. Natanggap niya ang isa sa kanyang mga espesyal na card. May nakasulat na pangalan ni Jihan. Ang mga pangalan ng mga tao sa mga partikular na card na ito. Hudyat na kailangang mamatay ang tao. Sinubukan ng duwende na gamitin ang kanyang kapangyarihan para hanapin si Jihan. Habang abala ang isip niya. With the thoughts of the meeting na meron siya sa Diyos. Sa huli, hinanap ni Kim Shin ang kanyang kasintahan at iniuwi siya. Nagdadala pa nga ng mga 10 doktor para matiyak na maayos siya. Then the two of them spend some time together. Sa isang Arctic scenery. At geodegrees na hindi na muling tumakas. Kapag sila ay bumalik sa lungsod muli. Nag-ayos sila ng parang double date. Kasama ang maaraw at ang mga ani. Medyo awkward ang dinner. Pilit na binabasag ng duwende ang katahimikan. Pero lahat ng sinasabi niya nagagalit si Sonny. Tungkol sa mga ani. Wala siyang masyadong sinasabi na lalong ikinagalit ni Sonny. Kapag humiling ang mga ani na kumuha ng 2 beer. Dinala siya ni Sonny sa labas para makipag-usap. Habang nakikipag-usap siya, sinasabi ng mga ani ang kanyang tunay na pangalan. And Sonny wonders kung paano niya nalaman. Since hindi niya sinabi sa kanya ang totoong pangalan. Alam ng mga ani ang kanyang buong pangalan mula sa kanilang nakaraang petsa. Nang makaramdam siya ng sakit at inutusan si Sonny na kalimutan. Nagkakilala sila. Sonny ay may kanya laban sa sulok. At tumalikod ang mga ani para umalis. Ngunit hinawakan ng babae ang kanyang kamay upang hawakan siya sa pwesto. The sensation of her touch awaken. Ilang kakaibang emosyon sa loob ng Reaper. Na nakakakita ng pangitain ni Kim Shin ate. Mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Mamaya pinag-iisipan ng mga ani ang pangyayari. Naalala niya yon. Nagsimula siyang umiyak nang makita niya si Sonny sa unang pagkakataon. At nagsimula na rin siyang umiyak nang makita ang balumbon. Naglalarawan kay Kim Shin ate. Maaaring maaraw ay isang reincarnation ng Goblin Sister. Ngunit kahit na yon ang kaso. Bakit iiyak ang mga ani para sa babaeng ito? Kapag ang mga ani ay muling sumalubong sa maaraw. Hinihiling niyang hiramin ng singsing sa loob ng ilang araw. Dahil kailangan niyang mag-research. Gustong malaman ni Sonny kung tungkol saan ang pananaliksik na ito. Ngunit sinabi sa kanya ng mga ani na magpapaliwanag siya sa lalong madaling panahon. Binigyan siya ni Sonny ng singsing at alak. Hiniling sa kanya na hawakan muli ang kanyang kamay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinaglalaroan siya ni Sonny. At tumangging hawakan ang kanyang kamay. Kapag ang mga ani ay muling tumambay sa duwende. Isang disgust sa kanya. Ang mga ani. Wonders ng maaraw. Maaaring reincarnation ng Goblin Sister. Naalala ni Kim Shin ang pagkamatay ng kanyang kapatid. At ipinahayag na si Sonny ay maaaring kapatid niya. Dahil hindi yun labag sa anumang tuntunin ng kosmiko.
Naaalala niya noong unang beses niyang nakita si Sonny at how he felt a strange sensation about her. Nang makita siya muli ng duwende, tumakbo siya para yakapin si Sonny. And actually tells her na kapatid niya siya. Hindi makapaniwala si Sonny sa mga iyon. At hinayla pabalik ng isa ang duwende. Sa huli ay maaraw na sipa. Then both out sa pwesto niya. Sa mga sumunod na araw, Kim Shin ay napakalapit sa maaraw. At binibili niya ito ng iba't ibang regalo. Gayunpaman, hindi gusto ni Sonny ang anumang binibili nito para sa kanya. Iba kasi ang taste niya. Napagtanto ni Goblin kung ano ang gusto ng kanyang kapatid noon. 1,000 taon na ang nakalipas. Ngunit ang maaraw ngayon ay isang ganap na kakaibang tao. Since hindi naniniwala sa kanya si Sonny, inuwi siya ni Goblin para ipakita sa kanya ang scroll. Mas detalyadong isinalaysay ng duwende ang kanilang kwento. 1,000 taon na ang nakalipas. Siya ay isang mandirigma. Nakipaglaban siya sa mga barbaro upang mapanatiling ligtas ang kanyang bansa. Ngunit bata pa ang hari ng bansa. At ang kanyang isip ay nilaso ng isa sa kanyang mga tagapayo. Kinumbinsi siya ng advisor. Mas mahal ng mga tao si Kim Shin kaysa sa bawat oras. Siya ay bumalik na matagumpay mula sa labanan. Ang hari ay umiibig sa kanyang kapatid na babae. Ngunit sinabi pa rin niya sa kanya na kailangan niyang pumili ng mga site. Makakasama niya ang hari o ang kanyang kapatid. Hindi siya maaaring maging kakampi sa kanilang dalawa. Bagamat kakaiba ang pakiramdam ni Sonny sa mga paghahayag na ito. Ito ay masyadong maraming upang paniwalaan. Nang gabing iyon, bumisita ang Reaper sa kanyang tindahan. At ibinaba ang singsing sa mesa. Pagpasok ni Sonny, nagpasya siyang maging invisible. And observe Sonny habang palaipat-lipat siya sa tindahan. Naghahanda si Sonny na umalis. Ngunit babalik siya sa huling minuto. Hinabi niya ang kanyang kamay at nagawang tamaan ang mang-aani. Ngayon ay nagiging nakikita. Nagulat si Sonny. Ngunit napagtanto din iyon. May higit pa sa mundong ito. Kaysa mahuli ng pangunawa ng tao. Maya-maya ay nagpapakita ng isa pang card kay Kim Shin. Ngunit walang nakikita ang duwende. Isa pa ito sa mga espesyal na card na iyon. At ito ay natural. Para sa duwende. Para hindi makita ang pangalang nakasulat dito. Kasi, ang mga card na ito ay sinadya lamang na makita ng mang-aani. Sa anumang kaso. Pinaupo siya ng duwende. At sinasabi sa kanya ang totoo tungkol sa lahat. Ang universo ay out upang makuha. Hindi pwedeng magsama silang dalawa. Isa sa kanila ang kailangang mamatay. Kung hindi mamatay ang duwende, pagkatapos ay haharapin niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkatalo. Lahat ng masamang nangyari sa kanya hanggang ngayon. Naging bahagi ng panuntunang ito. Natural. Nagsisimula siyang umiyak when she heard na hindi niya makakasama ang boyfriend niya. Sinusubukan niyang makabuo ng ilang mga plano. Ngunit wala sa kanila ang mahusay. Kasi, ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay para sa kanilang dalawa na manatiling buhay. Kinaumagahan. Nilapitan siya ng 2 multo na sumusunod sa kanya. Isa sa kanila ang nagsasabi sa kanya niyan. Pinatay siya ng kanyang asawa. At hindi na siya makaka-move on. Maliban kung makakakuha siya ng ilang pagsasara. Nang gabing iyon, sinusunod ni Shine ang utos ng multo. At hinanap ang asawa. Hinihiling niya na makipag-usap sa kanya ng pribado. Sa labas ng opisina. At ang talakayan ay nagpapakita na ang tao ay isang masamang tao. Ngunit ang higit pang mga detalye ang sabi ni Ghost kay John. The more na gustong patayin ng lalaki ang babae. Since alam niya ang totoo tungkol sa kanya. It better to get rid of her sa sandaling yon. She owned lighter at pagkatapos ay hinaipan ito. Nagnanais na lumitaw ang duwende. Narinig ng duwende ang kanyang hiling at tila iniligtas siya. Matapos turuan ng leksyon ang lalaki. Ibinaba siya ng duwende sa harap ng istasyon ng pulis. At inutusan siyang ibigay ang sarili. Kapag siya ay lumiko sa trabaho. Siya ay may hindi inaasahang pagbisita mula sa isang multo. Gayunpaman ito ay hindi lamang anumang multo. Ito si Jung-hoon. Ang tagapayo ng hari mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Jung-hoon extenses braso para sunggaban ang babae. But Jin kunwari hindi siya tinatakot sa kanya. At nagtatanong. Lahat ng kasalukuyang multo ay umalis. Dahil kailangan niyang magtrabaho. Sa susunod na araw, nakipagkita si Dick sa isang babaeng nakapula. At ito ay ipinahayag na siya ay Diyos. Hinihintay niya si Kim Shin at ang Reaper sa isang nightclub.
Ngunit lumilikha ng isang larangan ng enerhiya sa paligid niya. Kaya hindi sila makalapit sa kanya. Nagsisimula ang Diyos kay Kim Shin. Sinasabi sa kanya na pinayagan niyang makilala ang nobya ng duwende. Dahil gusto niyang bigyan siya ng pagkakataong mamatay. Gayunpaman, sinasayang ng duwende ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay hinarap niya ang mang-aani. At sinabi sa kanya na kailangan niyang magpasya kung ano ang gusto niya. Gusto ba niyang malaman ang buong kwento ng kanyang nakaraan? O mas gusto niyang payagan ang nakaraan? Manatiling nakabaon pagkatapos pag-alitan silang dalawa Diyos. Umalis sa katawan ni Udiek. Sa anyo ng 12-12 ng mga butterflies. Inihayag na si Udiek ay hindi Diyos. Ngunit sa halip ay sinapian siya nito. Samantala, Jong-in visit niya ulit si Jin. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang gumawa ng isang malaking paghahayag. Sinabi niya sa batang babae na ang mga mang-aani ang nakamamatay na kaaway ng duwende ngayon. Magkasama sila, parang walang nangyari sa nakaraan. Dahil wala silang ideya, ngunit isa, patayin ang kapatid ng duwende. Kasama ang lahat ng mahal niya. Xian ay nabigla sa narinig. At nakipagkita sa isa para tanungin siya tungkol dito. Inamin ng mang-aani na siya ang hari. 1,000 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi niya matandaan ng malinaw ang lahat ng detalye. Sumunod na sinalubong ng mang-aani si Sonny at hinalikan siya. Na nag-trigger sa kanyang mga alaala na bumalik sa kanya. Ngayon ay naaalala na niya yon. Binigay niya yung green ring kay Kim Shin ate. Para gawin siyang reyna. At hiniling sa kanya na ipagkanulo ang iyong kapatid. Sonny ay nakakakuha ng parehong mga alaala. At pareho silang nawasak. Kung isa sa alang-alang na baka ayaw na siyang makita ni Sonny. Hinihiling sa kanya ng mang-aani na maging ligtas. And wishes na makahanap siya ng happy ending. Kinaumagahan, nakipagkita din si Sonny kay Kim Shin. At humingi ng tawad sa kanya. Dahil hindi niya nagawang protektahan siya. Magkayakap sila, habang naiintindihan nila ang kanilang mga nakaraang pagkakamali. Malapit na, nalaman ni Kim Shin ang tungkol kay Jeonhee at nahanap siya. Maraming nagsasalita ang multo sa duwende. Komento na, speaking lang ang kayang gawin ni Jung-hoon. Ginagamit ni Kim Shin ang kanyang espada para wakasan ang multo. Ngunit ang talam ay dumadaan mismo sa kanya. Masaya si Jung-hoon na manatiling buhay. At nagkomento na hindi siya kayang patayin ng espadang ito. Dahil ito ay gawa sa tubig. Sa susunod, sinalubong ni Kim Shin ang alak at hinawakan siya sa kanyang lalamunan. Ipinapahayag ng alak na naaalala niya ang lahat. At hiniling niya sa duwende na patayin siya sa kabilang banda. Sabi ni Kim Shin sa kanya, deserve niyang ibalik ang mga alaala niya. At pahirapan sila. Ang pagpatay sa kanya ay magiging madaling paraan. Tapos tanong ng duwende. Para maghanda ng mga gamit. Dahil hindi naligtas ang bahay na ito para sa kanya. Sa ibang lugar ay may meeting din ng Reaper kay Junhin. Tulad ng lumilitaw, hinahanap na ng mang-aani ang multong ito. Sa loob ng 20 taon. Bagamat sinunggaban ng alak ang kanyang dating tagapayo sa kanyang lalamunan. Makakatakas ang multo kinaumagahan. Nakipagkita si Jill kay Sonny. Hotel sir na kailangan niyang ihinto ang pagkakita ng alak. Kahit na mahal niya ito. Sabay-sabay. Ang alak ay binisita ng 2 immortal. Mula sa Reaper's Investigation Department. Sinisisi ng mga lalaki ang isa sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. At mga paraan na hindi angkop. At makialam sa universal na balanse. Kaya pumunta sila rito upang parusahan siya. Ang lalaki, bigyan siya ng buong access sa kanyang mga alaala. Para pahirapan siya. Dahil ipinaliwanag lamang ang mga taong nangangako. Ang mga kakilakilabot na kasalanan ay nagiging mang-aani. Ang flashback ngayon ay nagpapakita sa amin kung gaano katagal nagpatuloy ang kwento. Matapos niyang patayin si Kim Shin at ang kapatid niya, nakaramdam ng matinding sakit ang hari.